No, walang epekto yon sa napipintong impeachment proceedings, walang bearing yun at walang kinalaman yun doon. Sa katunayan, pwede magpatuloy yon ng sabay, pwedeng mauna, pwedeng sumunod. Walang epekto sa isasagawang impeachment proceedings ng Senado ang reklamong isinampa laban kay Vice President Sara Duterte ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice. Ito ang nilinaw ni Senate President Francis Chis Escudero habang nasa jurisdiction na ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang impeachment case sa ikalawang Pangulo. Paliwanag pa ng mambabatas, hindi rin kukunin ng Senado ang records ng NBI para magamit sa impeachment court. An impeachment court, like any court, is a passive body. Wala kaming gagawin. Hindi to parang investigasyon ng Senado na mag-iiso kami ng sabpina para sa mga ebidensya o testigo na magpunta. Trabaho yan ng magkabilang panig ng prosecution at ng defense. Kung sakasakali na hilingin yan sa korte o sa NBI, at trabaho din nalang ipresenta yan. Nasa kabilang panig ang tutulan yan at sa parte ng Senado, nasa trabaho naman namin ay magdesisyon o magpasya kaugnay sa mga kahilingan tulad yan. Sang-ayon din dito si Senate Majority Floor Leader Francis Tolentino. Aniya, depende rin sa impeachment court kung gagamitin ng documentary o testimonial evidence na nalikom ng NBI. That is separate from the impeachment case. In fact, any conviction, any acquittal will not implicate the provision on the principle of double jeopardy. Even if you're acquitted, a case can be filed against you. Even if you're convicted and removed from office, a criminal or civil case can be filed against you. Samantala, naglabas naman ng pahayag si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna, dating miyembro ng Constitutional Commission kaugnay ng proseso ng impeachment. Aniya, kailangang umaksyon ang Senado sa loob ng 19th Congress at maisailalim sa tribunal ang jurisdiksyon ng kaso. Kung hindi ay maghihintay pa ng isang taon bago muling makapaghain ng panibagong impeachment complaint. They have to accept the articles as an impeachment tribunal. So they have to convene and accept the articles as duly filed with the tribunal before the tribunal can have its jurisdiction attached. Kaya sa palagay ko, dapat mag-convene sila at umpisaan nila through recognizing that the articles have been filed with the tribunal and inform the House accordingly so that the House can confirm their prosecutors. Ngunit para kay Senador Escudero, teorya lang ito ni Azcuna. At sa tingin ko nga, meron ng jurisdiction ang Senado dyan sa kasong yan dahil tinanggap na namin Mag-convene man o hindi yung korte to receive evidence, mag-i-issue na ng mga jurisdictional orders ang impeachment court na ito. Kaugnay ng pagpapasagot, na pag-usapan na natin yan, pagpapasagot sa nasasakdal at paghingi ng tugon doon ng prosecution naman. So, technical na term yung ginagamit marahil ni Justice Azcuna, yung pag-convene. Kasi physical convening ba yun o na nagkaroon na ng jurisdiction ng impeachment court? Ulitin ko, may jurisdiction na sa aking pananaw ang Senado sa subject matter of impeachment. Wala pa kaming jurisdiction sa katauhan ng nasasakdal ni Vice President Sara hanggat siya hindi pa sumasagot at na-arraign. Aminado naman si Senador Tolentino na mayroong magkakaibang opinyon kung tatawid nga ba sa 20th Congress ang impeachment case. All of these are academic ones. All of these are speculative. So we're now in the realm of a constitutional limbo, so to speak, until a final determination is made by the 19th Congress when to start, although we respect the decision of SP na after SONA kasi distraction nga ito, pero then again, yung kay Senator Pimentel ay dapat masunod yung fourth read, yung kay Justice Azcuna, yun lang yung pwedeng itawid. Pero meron din nagsasabi na hindi pwedeng itawid. Ayon pa sa mga senador, magbabatay ang mga ito sa rules of impeachment na pagkakasunduan pa ng mga miyembro ng kapulungan ng Kongreso. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.